Media sa inyong pagsama sa aming pilgrimage dito sa Manaoag, Pangasinan para po magsimba sa Basilika. At masaya po namin na ibinabahagi sa inyo na ngayong taon po ay 90 years anniversary po ng Office of the Vice President. At isa po sa aming activities para sa mga 90 years celebration namin ay ang aming pong pagbisita dito sa Manaoag at pagsama sa misa kanina umaga alas 6 po ng umaga. Yes, ma'am. Ang ganda niyo po in person. Ano po yung hiniling niyo sa Diyos kayo na sa pagsisimba ninyo tungkol sa your personal life at saka sa country po dahil sa nangyayari niyo? Yes, so dalawa lang po yung dasal ko kanina, ma'am. Personal po, para sa akin, wala. Humiling lang po ako na magandang kalusugan para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para malampasan ngayong kaso doon sa detention unit at sa ICC at dinasal ko din po na sana siya ay mabigyan ng interim release o kundi man total freedom mula sa kaso. At yung dasal ko po para sa bayan is a peaceful and prosperous Philippines and peace and comfort for every Filipino. Yun po yung dasal ko kanina umaga. Tungkol po sa nalalaman po natin na napakalaking nangyayari about sa control of corruption. Ano po yung masasabi niyo? Nakakalungkot po ba? Dahil ang corruption po ay problema na natin. Noong mayor pa po ako, una po ako naging mayor 2010. Panahon po yun ni dating Pangulong Aquino. At bumalik po ako na una po ako naging public official is 2007. Panahon po yun ni dating Pangulong Arroyo. Tapos naabutan ko po si dating Pangulong Aquino, President Duterte, ngayon po President Marcos. Nalulungkot po ako dahil ang korupsyon, usapin na po yan noong panahon ng 2007. Reklamo na po natin yan mga Pilipino. Noong 2007. Ang ini-expect po sana natin sa administrasyon ni Pangulong Marcos noong siya ay maupo bilang presidente ay mabawasan yung korupsyon. Dahil nakakaabala siya unang-una sa mga tao, sa mga negosyante, and syempre sa kaunlaran ng bayan. Pero ang nangyari po ay kabaligtaran. Mas lumala po ang korupsyon dito sa ating bayan na siya na rin ang naging dahilan sa pinsala sa ating lipunan. At nagdadala din siya ng kahihiyan sa ating bayan, lalong-lalo na sa mga ibang lahi na nakatingin sa atin at nakikinig sa pinag-uusapan natin dito sa bayan natin. At syempre na yung hindi natin maabot yung kaunlaran na pinapangarap natin para sa ating Pilipinas, mahal na Pilipinas, dahil sa korupsyon. Good morning, President. Vice President. Yung interim release ni Tatay Digong, kumusta na po ang update? Nag-file po ng interim release in defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakahanap po sila ng isang bansa na tatanggap, third country na tatanggap kay Pangulong Duterte. Lahat po ng kinakailangan para suportahan yung kanilang petition for interim release ay sinabit na po nila at na-deny po yung interim release
Ngayon, ang hakbang naman ng defense team ay nag-file po sila ng appeal. Tapos, nagsubmit na po sila ng bago pang mga supporting documents na nagsasabi na wala po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte yung mga risk factors sa pagbibigay ng interim release. Ang risk factors po, unang-una, flight risk, ibig sabihin magtatago. Pangalawa po ay mag-threaten o mag-intimidate ng mga witnesses. Hindi po ugali ni dating Pangulong Rodrigo Duterte yun. Nakita na po natin na merong mga investigasyon noon dito sa ating bayan. Nag-investiga si Commission on Human Rights, Lina de Lima, nag-investiga ang Senate, yung pinatawag nila si Trillanes at ang kanyang mga testigo. Wala pong nanakot, walang nangyaring masama sa kanila. So, makikita po natin na hindi ganyan yung behavior ni dating Pangulong Duterte. In fact, sinasabi na lagi, pabayaan ng mga tao na magtanong, pabayaan na magbukas ng investigasyon. At ngayon, nag-cooperate siya sa International Criminal Court. At yung pangatlo po na risk factor ay yung posibleng pagpapatuloy ng paggawa ng krimen. So, wala po sa kanya lahat yun. So, yun po yung inuulit ng defense team sa kanilang appeal at naglagay po sila ng iba pang mga supporting documents. Good morning, VP EY, Panagiri of DWIC. Reaction niyo po una, pilit na siya shift ng investigation dinadala sa flood control projects daw sa Davao. Plus, second, ano po ba yung mga sistema pinatupad at pinapatupad ng pamunaan ng mga Duterte at puro walang negative reaction from your constituents sa Davao with regards to flood control and infra projects dun sa inyo? Unang-unang po ma'am, hindi na kami nagugulat na pilit na ininibigit yung flood control corruption kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at kay Senator Bongo. Kasi sinasabi ko nga noon pa na unang-una, yung nangyayari ngayon, hindi na po ito usapin ng 2025 budget. Dahil ang 2025 budget ay ninakaw na, wala na yun. Ang usapin po ngayon ay yung 2026 budget, 2027 budget, at 2028 budget, at yung mangyayaring eleksyon sa 2028. So kung i-take natin yun, yung ginagawa nilang pag-atake sa dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Bongo, gusto lang din nun na matamaan yung ako. Dahil paniwala nila at siguro pakiramdam nila, isa ako sa mga kandidato na pagkapangulo sa 2028. Negative reaction po ng mga tiga Davao, wala silang negative reaction. Opo. Wala silang negative reaction dahil sa Davao po, transparent po yung pag-i-implement ng projects. Yung mayor po, nagsasabi siya na ito yung plano natin para sa isang taon. Tapos after 1 year, nagsa-state of the city address siya at sinasabi niya rin, ito yung mga hindi nasunod, ito yung mga nasunod ng plano, at ito yung mga hindi nagawa at bakit hindi sila nagawa. Nagagawa po namin na ipaliwanag sa mga tao kung ano po yung mga projects at ano po mga dahilan kung bakit sila na-i-implement at hindi sila na-i-implement. Good morning po, Madam Vice President. Sa latest Pulse Asia survey, 69% or roughly 7 out of 10 Filipinos ay dissatisfied or critical for the government's anti-grammar corruption campaign. Napalagay po ninyo, ano ang inyong view? Ano po ang inyong bakit kaya? Dahil po kasi
Unang-una, mabagal. Mabagal yung action ng Office of the President sa corruption. Puro lang po salita ang ginagamit. Kung nakikita po ninyo, noong 2024, nagsabi na po ako na may problema sa budget dahil ang budget ay hinahawakan ng 2 tao lang. At totoo po yun. Wala na pong nangyayaring bangkap dahil pinag-uusapan na lang yun at pinag-hati-hatian. Pero wala siyang ginawa. Wala man lang siyang sinabi, wala siyang komento. Tapos, nagkaroon ng SONA na palagay ko gusto nilang magpapogi ba sa taong bayan, sa nakikita at sa reklamo ng taong bayan. Palagay ko gusto nilang magpapogi, nagsabi na mahiya naman kayo, hindi nila naisip na yung sinabi nila ay babalik sa kanila. At yun na rin yung sinabi ko na ang korupsyon na nagiging dahilan sa pinsala, sa mga pagbaha, sa perwisyo, sa mga tao. At nakikita natin na walang action at walang ginagawa. Meron lang investigasyon, pero palagay ko, ang hinahanap ng tao ay sabihin niya na itong mga congressman na ito, sila yung dahilan ng mga korupsyon sa loob ng House of Representatives. At palagay ko, hindi din niya masabi dahil aabot siya sa sarili niya, sa Office of the President. Dahil pumirma po siya ng budget Pag pumirma ka po ng budget at sinabi po niya, binasa niya, page per page, 5,000 pages ang budget. So, ibig sabihin, nakita mo yung insertion. Pero wala kang ginawa. Wala kang at all man lang sinabi sa taong bayan na aalisin ko ito dito sa 2025 budget dahil insertion ito ng mga senador, insertion ito ng mga members of the House of Representatives. Wala po siyang ginawa. Yun po yung galit ng mga tao. Hindi po niya pwedeng masabi na politika ito dahil hindi po siya kandidato kailanman sa darating na mga eleksyon. Siguro kandidato ng congressman sa Ilocos Norte, pero napakaliit na nun Hindi na siya makakatakbo bilang presidente, maliban na lang kung itutuloy at ipipilit nila yung charter change nila. So, ibig sabihin, hindi ito politika. Ito yung panghihingi ng mga tao sa kailangan mo gawin bilang Pangulo. Good morning, Your Excellency. Joseph Bacani po ng Radio Pangasinan. Ma'am, how do you assess the ongoing investigation so far of the ICI? Unang-una, sir, hindi ko po alam kung bakit meron pa investigation ang ICI. Kasi napakadali naman rin Ilan po ang confidential, ilang bilyon ang confidential funds ng Office of the President. Sila lang sa loob ng kanilang opisina magagawa nila na mag-case build-up gamit ang resources ng Office of the President. At i-file nila yun, diretso, sa ombudsman o kung saan man na korte. Pero bakit kailangan pa niya magbukas ng ICI, ng komisyon? Bakit kailangan pa niya magbukas ng komisyon? Paniwala ko, ay sa basa ko, sa tingin ko, sa ginagawa niya, gusto niya magbukas ng ICI, tapos, syempre, dahil hindi naman natin alam ang usap-usapan doon sa ICI, in fact, meron na nga umalis doon sa ICI dahil ang pakiramdam niya ay kinokontrol yung investigasyon. Nagbukas sila ng ICI
para kung ano man yung investigation report ng ICI, yun na yung official na kwento ng nangyaring corruption. At yun ang i-feed nila sa mga tao at sasabihin nila na ito yung kwento at ito yung mga kailangan natin gawin, mga responsible. That way, ikaw na mamamayan, hindi mo na ma-dispute, hindi mo na ma-contra yung results dahil sasabihin niya, hindi, legitimate yan. Nagawa ako ng komisyon, nag-imbestiga ang komisyon, merong lumabas na commission report. So paniwala ko, nililegitimize nila yung kwento na gusto nilang lumabas. Last question. Good morning po. Bansang talo po ng Energy FM Dagupan. Nabanggit ko din ng kanina ombudsman, madunawat natin may bago tayong ombudsman at pinag-uusapan tungkol sa atin. Any comments po? Opo. Sa usaping salian naman po, hindi ko po alam kung bakit meron silang orders na ano ba yun, pwede nang kunin ang salian. Dati pa naman po pwede kunin ang salian eh. Matter of hihingi ka sa ombudsman, magsusulat ka, mahingi ng salian ng tao na yan. At bakit ko nasabi na dati pa yan? Dahil dati pa lumalabas ang salian ko sa PCIJ, sa Philippine Center for Investigative Journalism. At hindi lang sa kanila ha, sa iba pang mga media outfit, lumalabas yung salian ko. In fact, si Trillanes nga, may kopya nga ng salian ko. So, hindi ko alam kung ano yung show nila, kung bakit kailangan pa nilang sabihin ngayon, pwede nang kunin ng salian. Tagal lang po pwede kunin yan. Pinag-aaralan ko po kung bakit gumawa pa sila ng ganitong kwento na pwede nang kunin ng salian. At sigurado ako meron na naman yung dahilan, may motibo. That's it, ma'am, for the questions. Yay! Salamat na kain na tayo. Maraming salamat na agad na gawa ko sa inyo. At sa mga kasamahan ko sa Office of the Vice President, unang-una ay congratulations sa inyo dahil hindi kayo natulog para lang mag-pilgrimage papunta dito sa Manawag, Pangasinan at para magsimba ng alas 6 na umaga. At pangalawa, huwag niyong kalimutan yung homily ni Father kanina. Anong sinabi ni Father? I-check ko lang kasi baka natulog na kayo sa misa. Hindi kayo natulog sa biyahe, natulog kayo sa misa. Oo. Anong sabi ni Father? Discipleship. At what about discipleship? We can be a disciple even without any resources. Oh. So, huwag natin kalimutan yung message ng Diyos. Ang ano lang doon is, ang messenger lang si Father. Pero yun ay galing sa Biblia. At ang pangatlo ay, mag-ingat kayo pauwi. Huwag kayong tumiretso ng Baguio. Sabi ni Mayor, 1 hour and 30 minutes na lang daw galing dito ang Baguio. So, huwag kayong tumiretso doon. Bumalik kayo ng Mandaluyong. Kasi wala sa itinerary ninyo ngayong araw na ito ang Baguio. Ibang pilgrimage yun. Sa susunod na pilgrimage namin. Masaya ako na nakasama mo kayong lahat ngayon. Ang kasama namin sa Central Office, sa Mandaluyong, mga kasamahan namin sa Satellite Office dito sa Pangasinan. At ang ating mga kaibigan dito sa Manawag, sa Dagupan,
nandito si Brian Lin, si Ma'am Cecil, at sa inyo po, mga kasamahan namin sa media. Maraming salamat po. Magandang umaga. Subscribe to SMNI News Channel and turn on the notification bell to keep you up to date. Also visit our official social media accounts and join our community on Viber and Telegram.